Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Luis Hussein Alba Lopez. Magandang umaga sa iyo, Michin. Magandang umaga, Sir Eton, at magandang umaga po sa lahat ng ating manonood ngayong umaga. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PIGAG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Isa na namang malaking halaga ng hinihinalang iligal na droga ang nasamsam ng mga otoridad. Mahigit 1.36 na milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska mula sa isang drug suspect sa isinagawang operasyon sa Paracale, Camarines Norte. Ang buong detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla. Matagumpay na ipinatupad ng mga operatiba ng Special Operations Unit 5 ng Philippine National Police Drug Enforcement Group, katuwang ang Paracale MPS at iba pang law enforcement units. Ang search warrant na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na kinilalang si alias Maylin, 51 anyos at residente ng naturang barangay. Sa operasyon, nakumpiska ang kabuang 108 sachet ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Ang mga nakuhang illegal na droga ay may kabuang tinatayang timbang na 200 gramo at standard drug price na 1,360,000 at 60,000 piso o 1.36 million. Isinagawa ang paghahalugog sa presensya ng mga mandatoryong witnesses mula sa barangay at media, habang ang buong operasyon ay naitala gamit ang dalawang alternative recording devices alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Isinagawa ang inventory at pagmamarka ng mga nakumpiskang ebidensya bago isinumite ang mga ito sa Camarines Norte Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Ang suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang nananawagan ang Camarines Norte Police Provincial Office sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa iligal na droga sa pamamagitan ng pagbibigay ng tawang impormasyon at pakikipagtulungan sa mga autoridad upang mapanatili ang isang ligtas, mapayapa at drug-free na komunidad. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla, nag-uulat para sa Police News Network, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Cecilia Caudilla. Tagumpay ang ikinasang law enforcement operation ng mga otoridad matapos maaresto ang isang wanted terrorist sa Mamasapano, Maguindanao del Sur. Kasabay nito, nakumpiska rin ang mga baril, bala at mga pampasabog na umano'y nasa pag-iingat ng suspect. Ibabalita yan ni Patrolwoman Cherilyn Calumpita.
Nagbigay ng tactical support ang mga tauhan ng 4th Special Action Battalion Special Action Force sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office sa pagpapatupad ng mga warrant of arrest sa Barangay Dugingin, Sheriff Saidona Mustapa at Barangay Tukalina Pao, Mamasapano. Isinagawang operasyon bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa terorismo na target ang mga miyembro ng Dawla Islamiyya Hassan Group at mga kaalyadong criminal groups. Ipinatupad din ang warrant of arrest para sa frustrated murder, robbery with violence or intimidation of persons laban kay alias Marhum, isang non-PSR listed sub-leader ng DI Hassan Group at ang kanyang mga kasamahan. Nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng mga operatiba at armadong grupo habang isinasagawa ang operasyon. Bagamat nananatiling at large si alias Marhum, matagumpay namang naaresto ng mga otoridad si alias Muslimin, ang number 1 provincial level most wanted person ng Maguindanao del Sur para sa ikalawang quarter ng 2026. Si alias Muslimin ay kinilalang senior member at advisor ng Paniniquelan Criminal Gang na konektado sa Dawla Islamiyya Hassan Group. Iniuugnay rin siya sa pananambang sa mga tauhan ng PNP sa Sheriff Agwak noong March 28, 2026 at isa sa mga suspect na sangkot sa SUP 44 Mamasapano incident. Kasama ring naaresto si alias Aisa, 36 years old, asawa ni alias Muslimin. Sa operasyon na sumsam din ang 4 na caliber 5.56 rifle, isang caliber 7.62 M14 rifle, 3 improvised explosive devices, at isang itim na Suzuki minivan. Nasa kustodiya na ng Sheriff Saidona Mustapa Municipal Police Station ang mga naarestong individual at lahat ng nasamsam na ebidensya para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ako si Patrolwoman Sherilyn Kalumpita, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Salamat, Patrolwoman Kalumpita. Matapos ang matagumpay na pagtupad sa kanilang tungkulin sa seguridad ng SONA 2026, mainit na sinalubong at kinilala ang mahigit 300 personnel ng Isabela Police Provincial Office sa kanilang pagbabalik sa lalawigan. Yan ay ibabalita ni Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Mainit na sinalubong at tinanggap ni Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, ang 300 personnel ng Isabela PPO CDM contingent sa Camp Lieutenant Rosauro D. Toda Jr., Baligatan City of Ilagan, Isabela. Nito lamang ika-28 ng Hulyo taong kasalukuyan, matapos nilang matagumpay na maisakatuparan ang kanilang deployment para sa ika-5 State of the Nation address ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Police Colonel Bringas ang buong contingent sa kanilang dedikasyon, disiplina at profesionalismo sa pagtupad ng kanilang tungkulin bilang bahagi ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pambansang aktibidad. Of the officers and men of the Isabela Police Provincial Office, like to extend each and every one of you yung aming pasasalamat, ang aming congratulations. Kayo ang aming mga modern day heroes ng Isabela PPO. Binigyang din niya na ang matagumpay ng pagganap ng mga personnel ay sumasalamin sa kahandaan, pagkakaisa at mataas na antas ng serbisyo ng Isabela Police Provincial Office sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Patuloy namang pinagtitibay ng Isabela PPO ang kanilang pangakong maghatid ng dekalidad na serbisyo publiko sa ilalim ng adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Isabela Police Provincial Office, nagbabalita para sa Police News Network, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Isa na namang drug personality ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon. Mahigit 547,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu
ang nakumpiska ng mga operatiba sa naturang operasyon. Ibabalita yan ni Police Corporal Michelle Abatayo. Arestado ang isang high-value individual matapos ang matagumpay na buy-bust operation na ikinasa ng Bukidnon Police Drug Enforcement Unit, katuwang ang Valencia City Police Station, Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company, CADSUT at Bukidnon Provincial Intelligence Unit sa Purok 1, Barangay Colonia, Valencia City. Sa operasyon, na-recover ang isang sachet ng hinihinalang shabu na ginamit bilang buy-bust item na may tinatayang timbang na 0.20 grams. Nasamsam din ang 8 iba pang sachet na may kabuuang tinatayang timbang na 80.30 grams. Sa kabuuan, umabot sa humigit kumulang 80.50 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 547,400 pesos. Bukod sa ilegal na droga, nakumpiska rin ng mga operatiba ang isang smartphone, isang motorsiklo, identification card at ang marked money na ginamit sa buy-bust operation. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Valencia City Police Station ang naarestong sospek habang inihahanda ang kasong isasampal laban sa kanya dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Muling iginiit ng Bukidnon Police Provincial Office ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa ilegal na droga at hinikayat ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sangkot sa ipinagbabawal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 10, Bukidnon Police Provincial Office, ako ang iyong PNN correspondent, Police Corporal Michelle Gulay Abatayo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Police Corporal Abatayo. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga ang kapulisan. Sa Naga City, isang sospek ang naaresto matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 680,000 pesos sa isinagawang buy-bust operation. Ibabalita yan ni Police Corporal Doxy Charis Casasos. Isang individual ang naaresto sa isinagawang buy-bust operation nitong Hulyo 25 taong kasalukuyan ng pinagsanib na puwersa ng mga operatiba ng City Intelligence Unit, City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit kasama ang mga tauhan ng Naga City Police Station 3 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5 sa Barangay Bagong Bayan Sur, Naga City. Kinilala ang naarestong suspect na isang lalaki, 43 anyos, walang asawa, may trabaho at residente ng Barangay Dayangdang, Naga City. Nakumpiska mula sa suspect ang 19 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang 100 gramo at may tinatayang standard drug price na 680,000 pesos at isang cellular phone. Ang naarestong suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya ng Naga City Police Station 3 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng tuloy-tuloy at mas pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 5 laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad sa rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 5, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Doxy Charis Casasos. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago po tayo magtapos, gusto ko po muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manonood ng Police News Network. At syempre pa sa ating special guest co-host ngayong umaga na walang iba kundi si Ms. Luis Hussein Alba Lopez. Maraming salamat ulit, Amishin, sa muling pagpapaunlak ng aming imbitasyon na maging special guest co-host sa programang ito. Baka may gusto kong sabihin, ipaalam o i-promote na any upcoming event or advocacy mission?
Maraming salamat, Sir Ito. Nais ko lamang po magpasalamat sa Police News Network at sa Police Community Affairs and Development Group sa walang sawang pag-imbita sa akin sa programang ito. At ganoon din po, gusto ko lamang ding sabihin sa ating mga manonood na tayo po ay mag-ingat dahil po maulan sa labas. Magdala po kayo ng payong o kapote pag kayo po ay lumabas. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling pinaaalalahanan ng Philippine National Police at Department of the Interior and Local Government ang publiko na sumunod sa mga umiiral na lokal na ordinansa sa ilalim ng ipinatutupad na Safer Cities Initiative upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa mga komunidad. Samantala, inihikayat rin ng publiko na maging mapagmatyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad. At bilang bahagi ng 31st Police Community Relations Month celebration, nais po namin kayong imbitahan sa isinasagawang off-camp PNP Museum Exhibit o ang Police Community Affairs Shaping Heritage Through Service na nagsimula noong Lunes, July 27 hanggang bukas, July 30 sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Daan tayo dyan mamaya, machine after 5. Sige. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po, si Ms. Luis Suzanne Alba Lopez, sa inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network at Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.